Mr. Kirante, ikaw bang may-ari nitong QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro logi, can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi yun. Kasi ang QM Builders, nag-upisa tayo sa 1992 as a dealer of hardware and construction materials. Tapos, nung 2003, nag-venture tayo sa construction To make it short, pinakita, totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. Is easy yan, ang record. Hindi, kasi yung totoo lang, sorry, to make it short, yung QM Builders quadruple A tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin Baka siguro yung ano yan. Kasi sa GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa yung isa, QM Builders construction talaga. Isabit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Chair. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Chair, dalang-dala ko ngayon. Mr. Kirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya. Ganun ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos ng 2003, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders Construction na yon. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Kaya nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh. Ngayon. Kaya ngayong kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin nakuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Kirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Chair. Thank you, Senator Sherwin. That is why, with your presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala sa isang kumpanya mo. So, sana magsisipot sila. Yung mga absent ngayon, next hearing. Di ba? Hindi kita dinidemonize dito, ha? I am actually giving you the chance to present your side. Kaya dapat ganun din ang tingin ng ibang mga contractors na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Gatchalian. Thank you, Senator Bato. And Mr. Kirante, kayo po ang presidente nitong korporasyon. Yes, Mr. Chair. And kayo rin po ang naglagay ng kapital. Yes, Mr. Chair. Nakita ko sa inyong articles of incorporation, puro mga, mga anak nyo, kamag-anak, puro Kirante. Anak yun. Mga anak nyo po. Kasi baka i-clarify ko yan, baka yung nakita mo dyan, wala pang income yun kasi hindi pa transfer ng hindi pa incorporated yung QM, Mr. Chair. Ngayon, ang process pa yun, kaya walang kita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry. Pero mali pala kanina yung nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan nung inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun? Yes. Sole proprietor yung inyong corporation. Inyong ginagamit sa DPWH?
Yes, Mr. Chair. Kasi kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na. Hindi pa. Hindi Ito pa yung rin. construction is, Mrs. Chair, yung gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor, ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM Builders Incorporated, sa inyo ito, di Hindi ba? pa, yes, Mr. Chair, sa atin, hindi pa activated yan. Kaya walang kita. So hindi nyo pa ginagamit to sa pag-bidding? Hindi pa. Okay, sige po. Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Mga lipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with Yes, respect to your yung company? data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A, noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ang ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Hindi po, kamo. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Che. mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nag-umpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yon, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Kirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman.
Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. His Paano siya license- nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka Credited. nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Kirante? Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita pareha tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? Yeah. May 40 billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Ano sa mga? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinukompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami munta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Kirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC, Your Pero Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung natin gahandle, yung experience from sole proprietorship, itatransfer muna sa Hindi, incorporated. iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Ang Ina-apply lang. ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ho ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilentulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, china-chop-chop at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now,
itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko na FBICAM program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay ibibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR o VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan bids awards committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin, ito si Mr. Altea ay well-connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh, Before I continue, let me acknowledge the arrival of our Senate President pro tempore, Jingo Estrada. So let's continue with Senator Erwin Tulfo. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan ng 100 milyon, nasa 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair,
We cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in higher office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. May I now recognize Senator J.B. Ejercito for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Of course, we would want to start with the questions already and si clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, na pag-usapan na po, nabanggit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi ho natin nakikita. We cannot fight nature, but yung po mga flood control projects dapat sa lalong madaling panahon dapat na ilalabas kaagad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion, nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi na susunod ng flood ang ating pong master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsi-patsi po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slope protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita, ay hindi natin talaga mahanapan ng mabibigyan ng solusyon ang pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair, tayo po at yung mga opisyal, hindi ho tayo biktima. Ang nakakaawa, yung mga biktima ng pagbabaha na pinaghirapan po nila, sasakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang pong pinaghirapan ay taon-taon, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula ako nakabalik. 3 taon na itong inaano ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga Bulacan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag po pinaghati-hatian, patsi-patsi po talaga. Yung tubig po, hahanap ng lulusutan at lulusutan. Yung hindi po buo ay talagang magbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JB. I forgot the tradition. I'm sorry, I am a neophyte senator. I am guided by the tradition that the ex-officio officers should first be given priority in their opening statement. So I call on the majority leader
Joel Villanueva. Thank you to our principal, and siguro with that, the majority leader and the SPPT would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But kidding aside, Mr. Chairman, may I just direct the attention of everyone to the screen? Maikling-maikli lang po ito. We can play this video, please. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman,